Kristo. Mga minamahal kong kapatid, matapos ikwento ni Jesus ang talinghaga sa napakaraming tao, pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at nagsabi, Panginoon, ipaliwanag po ninyo sa amin. Napakaganda ng tagpong ito sapagkat dito nagsisimula ang tunay na pananampalataya. What is the beginning of faith? When we knew that we know nothing. Kapag mapagkumbaba nating inaamin, Panginoon, hindi ko po nauunawaan ang lahat. Turuan po ninyo ako. At buong tiyagang ipinaliwanag ni Jesus sa kanila ang kahulugan ng talinghaga. Sinabi niya na ang bukirin ay ang sanlibutan, ang mabuting binhi ay ang mga anak ng kaharian ng Diyos, at ang mga damo ay ang mga anak ng masama. At sa katapusan ng panahon ay magkakaroon ng anihan kung kailan ihihiwalay ng Diyos ang mabuti sa mga masasama. Mapapansin natin na hindi tayo inaanyayahan ni Jesus na guguli ng ating buhay sa pagtukoy kung sino ang mga masasamang damo. Madalas kasi, mas madali nating makita ang pagkakamali ng iba kaysa suriin ang tunay na kalagayan ng ating puso. We become experts of judging others, ngunit nananatiling baguhan sa pagsusuri ng ating sarili. Marahil ang paanyaya ng Ebanghelyo ngayon ay hindi ang tanong, sino ang mga damo? Kundi, namuhay ba ako bilang mabuting binhi? Tunay ba akong anak ng kaharian ng Diyos? Ang pagiging anak ng kaharian ng Diyos ay hindi nangangahulugang kailangan nating maging perpekto. Ang ibig sabihin nito ay hinahayaan nating kumilos ang Diyos sa ating buhay everyday, araw-araw. Kapag marunong tayong magpatawad, tayo ay mabuting damo. Kapag pinipili nating magsabi ng totoo kahit mahirap, tayo ay nagiging mabuting binhi. Kapag nagmamahal tayo kahit hindi tayo minamahal pabalik, tayo ay mabuting binhi. Ang bawat kabutihan, bawat tahimik na sakripisyo, at bawat taimtim na panalangin ay nagtatanim ng kaharian ng Diyos sa sanlibutan. Mga kapatid, totoong patuloy na nabubuhay tayo sa gitna ng kasamaan. Nakikita natin ang karahasan, pandarayap, pagkakawatak-watak at pagkamakasarili. Kung minsan nakikita pa natin ang mga ito sa ating sariling buhay. Ngunit, hindi tayo pinanghihinaan ng loob ni Jesus. Pinapaalala niya sa atin na ang Diyos ay hindi kailanman nawawala. Ang kanyang pagtitiis ay hindi kahinaan, kundi habag. Binibigyan niya tayo ng panahon upang magsisi at binibigyan din niya tayo ng pagkakataong magbago. Ang bawat umaga ay panibagong pagkakataon upang maging taong nilikha tayo ng Diyos na maging the better version of ourselves. Darating ang araw ayon kay Jesus na mananaig ang katarungan. Hindi mananatili ang kasamaan magpakailanman at ang kasalanan ay hindi magkakaroon ng huling salita. At nagtatapos siya sa isang napakagandang pangako sa Ebanghelyo natin ngayon. Ang mga matuwid ay magniningning na parang araw sa kaharian ng Ama. The righteous will shine like the sun. Napakagandang larawan ito. Ang mga banal ay hindi nagniningning dahil sila'y taniyag, matalino, makapangyarihan. Sila ay nagningning dahil hinayaan nilang mabuhay si Kristo
sa kanilang mga puso. Kaya mga kapatid, hindi na kailangan ng mundo ng mga marami pang mga taong pumupuna sa kadiliman. Kung alam natin yung dictum na instead of cursing the darkness, why not light a candle? No? Instead of cursing the darkness, why not light a candle? Tayo ang magiging ilaw. Ang kailangan ng mundo ay mga Kristiyanong nagiging liwanag sa ating pamilya, maging liwanag tayo sa pamamagitan ng pagmamahal, sa ating trabaho, maging liwanag tayo sa pamamagitan ng katapatan, sa ating community, sa ating parish, maging liwanag tayo sa pamamagitan ng kabutihan at pag-asa. At kapag tiningnan ng mga tao ang ating buhay, naway hindi lamang tayo ang kanilang makita, kundi si Kristo na nagniningning sa pamamagitan natin. Naway tayo maging mga mabubuting binhi at si Kristo nawa ang magniningning sa ating buhay.